Isang karaniwang umaga noon sa pinakamarangyang sangay ng bangko sa gitna ng Makati hanggang sa pumasok sa pinto ang isang 68 taong gulang na magsasaka. May suot siyang butas-butas na sambalilo, kupas na polo at mga botang puno ng putik. Si Gerardo Gary Santos ay mukhang huling-huli at hindi nababagay sa napakalinis at modernong kapaligiran na iyon. Nang humiling siya na mag-transfer ng 15 milyong piso, huminto ang mundo sa loob ng bangko at umalingaw-ngaw ang malupit na tawa ng manager sa buong bulwagan. Kung may sapat kang balanse, dodoblehin ko ang ibabayad ko sa iyo. Pero hindi alam ni Leonardo kung sino ang kinalaban niya at walang nakakaalam sa susunod na mangyayari. Itinulak ni Gerardo ang pintong salamin ng bangko gamit ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid. Ang malamig na aircon ay direktang sumalungat sa init ng araw na tila nakadikit pa rin sa kanyang simpleng kasuotan. Sa edad na 68, maaga siyang nagising noong Huwebes na iyon gaya ng ginagawa niya sa huling 50 taon. Uminom siya ng kape barako, tiningnan ang mga baka sa pastulan at nagpa siyang oras na para ayusin ang usaping ito sa bangko ng personal. Ang maruming sambalilo ay tumatakip sa kanyang ubaning buhok. Ang kupas na polong checkered ay nagpapakita ng mga taon ng marangal na pagtatrabaho at ang kanyang mga botang maalikabok ay may bakas pa ng pulang lupa mula sa kanyang sakahan. Sa kanyang pulso ay isang simpleng plastik na relo, ang kaparehong relong gamit niya sa loob ng 20 taon. Walang anuman sa kanya ang nagsisigaw ng yaman, walang nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ganito niya gustong makita siya ng mga tao, isang karaniwang tao lamang. Ang ibang mga kliyente sa bangko na lahat ay nakasuot ng mamahaling barong at tuksedo ay kusa at mabilis na lumayo nang dumaan si Gerardo. Ang mga kababaihang naka-high heels ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga branded na bag. Ang mga lalaking nakasuit ay inaayos ang kanilang mga kurbata ng may pagkairita. Ang kaibahan ay napakalinaw. Naroon ang isang mundo ng panlabas na anyo, ng status at ng panghuhusga base sa suot. Si Leonardo del Rosario, ang manager ng sangay, ay pinagmamasdan ang buong eksena mula sa kanyang opisina na may mga pader na gawa sa bulletproof glass. Sa edad na 35, itinuturing ni Leonardo ang sarili na isang winner. Nakapagtapos sa pinakamahusay na pribadong unibersidad, may MBA mula sa ibang bansa, may imported na sasakyan sa garahe at nakatira sa pinakamahal na subdivision. Ang kanyang suit na galing Italia ay mas mahal pa sa 3 buwang minimum wage. Ang kanyang sapatos na galing Inglaterra ay kumikinang na parang salamin. Isa na namang ligaw na kaluluwa, isip ni Leonardo habang inaayos ang kanyang kurbatang seda. Malamang hindi niya alam kung nasaan siya. Binuo niya ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagiging malupit sa mga maliliit. Para kay Leonardo, ang tagumpay ay sinusukat sa bank account, sa tirahan at sa tatak ng relo. At ang matandang iyon ay malinaw na wala ng kahit ano rito. Ang receptionist na si Carla, isang 23 taong gulang na humahanga kay Leonardo, ay napansin din ang presensya ni Gerardo. Nakakahiya, bulong niya sa kasamahan. Paano nila pinayagang pumasok ang taong iyan dito? Sinanay siya ni Leonardo na salaing mabuti ang tamang uri ng kliyente. Ang mga taong tulad ni Gerardo, sa paningin niya, ay nagdadala lang ng abala. Nang lumapit si Gerardo sa counter, naging tensyonal ang paligid. Ang kanyang mga bota ay gumagawa ng kakaibang tunog sa sahig na marmol. Huminto ang usapan ng ilang kliyente. Lumabas si Leonardo sa kanyang silid, naglalakad ng mabilis at may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. May maipaglilingkod ba ako? Ang tanong ay lumabas sa tono na tila nakikipag-usap sa isang batang nawawala. Inalis ni Gerardo ang kanyang sambalilo. Inilalantad ang mukhang marka ng araw at ng panahon, ngunit may mga matang matatag at matalino. Magandang umaga, iho. Kailangan ko lang maglipat ng pera mula sa account ko. Halos hindi mapigilan ni Leonardo ang tawa. Tiningnan niya si Carla, na nagtakip ng bibig para itago ang mapanuyang ngiti.
Siyempre, tatay. Huminto siya, naghihintay ng pangalan. Gerardo, Gerardo Santos, Ginoong Gerardo. Patuloy na binigkas ni Leonardo ang pangalan na parang isang biro. Magkano po ba ang balak ninyong i-transfer? 15 milyon. Para ito sa investment sa brokerage. Kailangang maipadala bago mag-alas 2 ng hapon. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Kumurap ng ilang beses si Leonardo na tila hindi naintindihan ang narinig. Nabulunan si Carla sa sarili niyang laway. Ang ibang mga kliyente na kanina pa kunwaring walang pakialam ay lantaran ng nakatingin. Nagbalik ang kumpiyansa ni Leonardo at nagpakawala ng malakas na halakhak. Kung may sapat kang balanse, dodoblehin ko ang ibabayad ko sa iyo. Ang kanyang sarkastikong tawa ay umalingaw-ngaw sa buong sangay. 15 milyon. Isipin mo, Carla, ang kaibigan nating magsasaka ay gustong mag-transfer ng 15 milyon. Tumawa rin si Carla, nahawa sa biro ng kanyang boss. Lumapit ang ibang mga empleyado, mausisa sa kaguluhan. Nagiging kahiya-hiya na ang sitwasyon pero nag-enjoy si Leonardo. Para sa kanya, ang pagpahiya sa mga taong sa tingin niya ay mababa ay parang isang laro. Sigurado po ba kayo na hindi kayo nagkamali sa numero? Tanong ni Leonardo, na puno ng pangungutya ang boses. Baka naman 15 pesos o 150 pesos lang. Nanatiling kalmado si Gerardo, sanay na sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa buong buhay niya, natutunan niyang ang panlabas na anyo ay mapanlinlang kapwa ang sa kanya at ang sa iba. Alam niya kung nasaan siya, alam niya kung sino siya, at alam niya na ang hustisya ay laging dumarating sa mga may pasensya. Hindi, iho, payapang sagot niya. 15 milyon talaga. Maaari mong suriin ang account ko. Walang sino man ang nag-akalang ang simpleng taong iyon na may abang kasuotan at tahimik na kilos ang siyang pangunahing stockholder ng bangko. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at walang kamalay-malay si Leonardo del Rosario sa buhawi na kanya lamang pinakawalan. Upang maunawaan kung sino talaga si Gerardo Santos, kailangang bumalik sa 50 taon ang nakalipas, nang ang isang 10 taong gulang na bata ay naglalakad nang nakayapak sa mga bukid ng isang hasyenda na hindi naman pag-aari ng kanyang pamilya. Ipinanganak sa pamilya ng mga magbubukid, naranasan ni Gerardo ang kahirapan ng malapitan, ngunit hindi ang pait na kadalasang dala nito. Ang kanyang ama, si Mang Juan Santos, ay nagtatrabaho mula madaling araw hanggang paglubog ng araw sa lupang hindi sa kanya. Ang mga kamay nito, na puno ng kalyo, ay pasan ang bigat ng buong buhay na inilaan sa marangal na paggawa. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nananahi hanggang madaling araw para dagdagan ang kita ng pamilya. Ang mga daliri ay may mga marka ng libu-libong tahi sa ilalim ng liwanag ng gasera. Sa murang edad, tumutulong na si Gerardo sa bukid, ngunit may isang bagay na nagpaiba sa kanya sa ibang mga bata sa baryo. Ang walang katapusang uhaw sa kaalaman. Habang naglalaro ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng trabaho, si Gerardo ay nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng lampara. Binabasa niya ang lahat ng kanyang makita mga lumang diaryo na dumarating sa bukid ng huli na ng ilang linggo, mga librong hiram mula sa maliit na library sa bayan, maging ang mga label ng mga produkto sa kalsada. Ang kanyang guro sa paaralang pambaryo, Signang Santos, isang 60 taong gulang na babaeng inialay ang buhay sa edukasyon, ang unang nakapansin sa kanyang potensyal. Ang batang ito ay malayo ang mararating, sabi nito sa kahit kanino nang may pagmamalaking kumikinang sa kanyang mga pagod na mata. May talino siya na hindi itinuturo, ito ay biyaya mula sa Diyos. Ipinahiram pa niya ang kanyang mga sariling libro kay Gerardo. Alam na ang bawat pahina ay lalamunin ng may gutom ng isang taong nakakita sa kaalaman bilang tanging tulay patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa edad na 15, nang marami sa kanyang mga kaklase ang huminto na sa pag-aaral para magtrabaho ng full-time, si Gerardo ay gumawa ng desisyong magbabago sa kanyang buhay. Sumakay siya sa isang truck patungo sa Maynila. 80 kilometro ang layo,
at naghanap ng trabaho bilang construction worker. Natutulog siya sa isang maliit na kuwarto na kasama ang 3 pang manggagawa. Gising siya ng alas 5 ng umaga, trabaho hanggang alas 5 ng hapon at nakakahanap pa ng lakas para mag-aral sa gabi sa isang kalsada o pampublikong paaralan. Sa edad na 11, nakapagtapos siya ng high school na may pinakamataas na marka sa klase at gumawa ng isang panata sa kanyang sarili sa harap ng basag na salamin ng kanyang tinitirhan. Aalis siya sa kahirapan pero hindi niya kailanman kalilimutan kung saan siya nanggaling. Hindi niya iwawala ang kababaang loob na itinuturing niyang pinakamalaking yaman. Sa kanyang unang sahod bilang bihasang mason, gumawa siya ng isang bagay na itinuring ng kanyang mga kasamahan na kabaliwan. Bumili siya ng kanyang unang stock sa isang malaking kumpanya ng enerhiya. 10 shares lang iyon na nagkakahalaga ng halos lahat ng kanyang naipon sa loob ng maraming buwan. Pero narinig niya ang isang negosyante na nagsabi na ganito yumayaman ang mga mayayaman. Ang sumunod na 2 dekada ay puno ng sakripisyo na iilang tao lang ang makakayanan. Nagtatrabaho si Gerardo bilang kargador o mason sa araw, hinaharap ang matinding sikat ng araw at malakas na ulan at nag-aaral ng accounting sa gabi. Kadalasan ay umuuwi siya ng alas 12 ng gabi para lang magbukas ng mga libro at mag-aral hanggang 1 ng madaling araw. Bawat sentimong natipid ay nagiging investment. Bawat pisong naipon ay isang binhing itinatanim para sa hinaharap, habang ang mga kasamahan niya ay gumagastos sa alak, sugal at libangan, ibinabalik niya ang lahat sa kanyang puhunan. Sa edad na 25, nakilala niya si Maria Jose, isang guro sa elementarya na may busilak na puso. Nakita nito sa kanya hindi ang simpleng lalaki, kundi ang pambihirang taong maaari niyang kahinatnan. Sinuportahan siya ni Maria ng walang alinlangan kahit noong mga buwan na kanin, bagoong at itlog lang ang kinakain nila. Kahit noong umuuwi siyang pagod na pagod pero kailangan pang mag-aral, isang araw, magiging sulit din ang lahat ng ito, sabi ni Gerardo sa kanya sa mga pinakamahirap na gabi, habang hawak ang kanyang mga kamay na may kalyo. Hindi lang para sa atin, kundi para ipakita na ang mga simpleng tao, mga taong tulad natin, ay maaari ring magtagumpay sa buhay. Ang unang malaking investment ay dumating sa edad na 35. Nakatipon si Gerardo ng sapat na pera para bumili ng isang maliit na bukid na isinusubasta dahil sa utang. Isang lupain iyon na mukhang walang halaga, may mga sirang pastulan at bahay na parang guho na. Pinagtawanan siya ng ibang mga interesadong mamimili nang makita ang mason na nagbibid. Ngunit nakita ni Gerardo ang hindi nakita ng iba, ang walang hanggang potensyal para sa paghahayupan at agrikultura. Sa sumunod na 5 taon, nagtatrabaho ng 10,000 na oras bawat araw, ginawa niyang isa ang tuyot at abandonadong lupang iyon sa pinakaproduktibo at respetadong sakahan sa rehiyon. Nagpakilala siya ng mga modernong teknik na natutunan niya sa mga magasin, namuhunan sa genetics ng baka at iba-ibang pananim. Ang mga kapitbahay na dati ay nangungutya ay humihingi na ngayon ng payo. Gamit ang malaking kita mula sa bukid, nagsimulang i-diversify ni Gerardo ang kanyang mga investment ng may parehong pasensya at talino. Bumili siya ng mga stocks ng mga kumpanyang talagang pinaniniwalaan niya, namuhunan sa real estate. Kapag iniisip ng lahat na may krisis sa merkado, doon siya namumuhunan. Mayroon siyang natural na instinto sa negosyo na walang unibersidad sa mundo ang makakapagturo. Ito ay instinto ng isang taong alam ang tunay na halaga ng mga bagay. Sa edad na 45, milyonaryo na si Gerardo ng maraming ulit pero walang nakakaalam nito. Patuloy siyang nakatira sa simpleng bahay sa bukid. Nagmamaneho ng parehong lumang Ford na truck na binili niyang second-hand 10 taon na ang nakakaraan. At suot ang parehong simpleng damit. Hindi binabago ng pera kung sino ka sa loob. Lagi niyang sinasabi kay Maria Jose, kung mabuti ka noong mahirap ka, magiging mabuti ka rin kapag mayaman ka na. Kung masama ka noong mahirap ka, ipapakita lang ng pera ang tunay mong kulay.
Noong panahong iyon narinig niya ang tungkol sa isang maliit na institusyong bangko na nahaharap sa kahirapan. Gusto itong ibenta ng mga may-ari pero walang naniniwala sa potensyal nito. Nakakita si Gerardo ng pagkakataon. Binili niya ang 30% ng mga shares sa presyong itinuturing ng lahat na masyadong mataas. Sa mga sumunod na taon, napatunayan niyang tama siya sa pamamagitan ng pamamahala na nakatutok sa pagtulong sa mga maliliit na magsasaka at micro-entrepreneurs, mga taong tulad niya, dati lumago ang bangko ng husto. Hindi kailanman kumuha ng mataas na posisyon si Gerardo, mas pinili niyang manatili sa likuran, ngunit ang kanyang mga desisyon bilang pangunahing stockholder ang nagpabago sa isang maliit na panlalawigang bangko tungo sa isa sa mga pinakamalalaking bangko sa bansa. Sa edad na 60, kung kailan maaari na sana siyang mag-relax at tamasahin ang yaman, may ginawa siyang hindi inaasahan. Bumili siya ng isa pang bukid, mas malaki pa sa una, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagmamahal sa lupa. Dito ko nararamdaman ang tunay na sarili ko, paliwanag niya sa iilang malalapit na kaibigan. Ang bukid ang naging kanyang pahingahan. Gising siya ng alas 5 ng madaling araw, iinom ng kape barako at titingnan ang kanyang mga hayop. Tratuhin siya ng kanyang mga tauhan bilang isang karaniwang magsasaka dahil iyon naman talaga siya, isang karaniwang magsasaka na nagkataon lang na naging bilyonaryo. Hindi kailanman nagmalaki si Gerardo. Wala siyang private jet, hindi nakatira sa mansyon at hindi pumupunta sa mga eksklusibong club. Ang tanging luho niya ay isang bagong pickup truck tuwing 10 taon. Gamit pa rin niya ang parehong sambalilo na binili sa isang tindahan sa bayan 15 taon na ang nakakaraan. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, madalas niyang sabihin, maaari itong bumuo o sumira, maaari itong maglapit o maglayo sa mga tao, depende sa kung paano mo ito gagamitin. Sa mga huling taon, napansin niya ang isang nakababahalang bagay. Ang kanyang sariling mga bangko ay nagiging mga lugar na malamig, kung saan ang mga empleyado ay masama ang trato sa mga simpleng kliyente. Nakatatanggap siya ng mga liham ng reklamo, bawat linggo mga simpleng tao na hindi inaasikaso ng maayos, mga maliliit na negosyante na minamaliit, mga pensyonado na binabalewala. Nagpasya siyang oras na para makita ng sarili niyang mga mata ang nangyayari, hindi bilang ang pangunahing stockholder na si Gerardo Santos, kundi bilang ang simpleng magsasakang si Gerardo Santos. Ang pagkakaiba, alam niya, ay magbubukas ng katotohanan. Kaya naroon siya noong umagang iyon sa sangay sa sentro ng lungsod. Suot ang kanyang karaniwang damit, handa para sa isang leksyon na hinding-hindi malilimutan ni Leonardo del Rosario. Tumatawa pa rin si Leonardo sa sarili niyang biro nang magpasya siyang gawin ang sandaling iyon na isang pagpapakita ng kapangyarihan. Para sa kanya, ang paglalagay sa mga tao sa tamang lugar nila ay higit pa sa libangan. Paraan ito para mapanatili ang kaayusan at hierarkiya na itinuturing niyang natural. Ginoong Gerardo, sabi ni Leonardo, ibinabalik ang tono na kunwaring propesyonal. Para sa mga transfer na ganyan kalaki, mayroon kaming mga espesyal na protocol. Kailangan ninyo ng appointment sa private banking, patunay ng pinagmulan ng pera at mahabang serye ng dokumentasyon. Nanatiling kalmado si Gerardo. Iho, higit 20 taon na ang account kong ito. Hindi ko kailanman kailangan ng appointment para ilipat ang sarili kong pera. Pero nagbago na ang mga panuntunan. Ngumiti si Leonardo ng may mali siya, lalo na para sa mga transfer na lampas 10 milyon. Pulisiya ito ng kumpanya para maiwasan ang money laundering. Carla, dalhin mo rito ang kumpletong KYC form para kay tatay. Mabilis na tumayo si Carla, halatang nasisiyahan sa palabas. Siyempre po, Sir Leonardo, kukunin ko na rin po ang Declaration of Source of Funds at Economic Capacity Forms. Nagsimulang lumapit ang ibang mga empleyado na akit sa mukhang espesyal na proseso. Si Sandra, ang supervisor, ay sumama sa grupo. May problema ba, Leonardo? Walang problema, Sandra. Sinusunod lang natin ang protocol.
Gusto ni tatay na mag-transfer ng 15 milyon nang walang tamang dokumento. Si Dr. Augusto Medeiros na naghihintay sa VIP line ay nagbuga ng hininga ng malakas para marinig ng lahat. Ang ganitong mga sitwasyon ang nagpapabagal sa serbisyo para sa lahat dahil hindi sila dinidirekta sa tamang sangay. Tama si Doktor, sang-ayon ni Patricia Montenegro habang tinitingnan ang kanyang gintong relo. May mga rural credit cooperatives na nakalaan para sa ganitong uri ng kliyente. Kinuha ni Leonardo ang tumpok ng mga form na dala ni Carla. Kailangan ninyong sagutan ang lahat ng ito. Mayroon lang tayong, binilang niya, ng pabalintuna, 17 na forms. At kailangan din namin ng mga authenticated na kopya ng inyong income tax return sa huling 5 taon, declaration of assets, at patunay ng pagmamay-ari ng lupa. At bukod pa roon, dagdag ni Carla na may makamandag ng ngiti, ang mga transfer na lampas 10 milyon ay kailangang iproseso ng 48 oras ang aga para sa seguridad. Si Marcos, ang security guard, ay lumapit ng isang hakbang. Sir Leonardo, kung wala po siyang dokumento, baka mas mabuting bumalik na lang siya sa ibang araw. Nagdudulot na po ng discomfort sa ibang mga kliyente. Si Roberto Silva, isang negosyante, ay tumango ng may hindi pagsang-ayon. Ganyan talaga kapag pinaghahalo ang mga kliyente. Bawat isa ay dapat nasa tamang kategorya, hindi ba? Tiningnan ni Gerardo ang tumpok ng mga papel, pagkatapos ay ang mga mukha sa paligid niya. Inaasahan ng lahat na matatakot siya, naaalis siyang napahiya, natatanggapin ang lugar niya. Pero alam na alam ni Gerardo ang lugar niya, at iyon ay narito mismo. Ihong Leonardo, sabi ni Gerardo ng mahinahon, tila gumagawa kayo ng mga balakid na wala naman noong binuksan ko ang account ko rito. Ang mga form bang ito ay kailangan para sa lahat ng kliyente o para lang sa mga taong sa tingin nyo ay hindi karapat-dapat narito? Ang tanong ay humiwa sa hangin na parang talim. Nakaramdam si Leonardo ng panandaliang pagkailang pero mabilis na bumalik ang kanyang yabang. Standard procedures ito, Ginoong Gerardo. Kung mayroon kayong regular na transaksyon ng malalaking halaga, alam nyo na sana ang mga protocol. Kakaiba, bulong ni Gerardo habang kinukuha ang kanyang simpleng cellphone sa bulsa. Dahil noong nakaraang linggo lang ay nag-transfer ako ng 20 milyon mula sa account na ito patungo sa ibang bangko at hindi ko kailangan ng kahit anong espesyal na form. Ang komento ay nagdulot ng isang nakatutulig na katahimikan, nagkatinginan sina Leonardo at Sandra na bumulong ng tungkol sa pagsuri sa history ng account. Gayunpaman, patuloy ni Leonardo, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngayon ay hindi posible ang transfer. Kailangan ninyong mag-set ng appointment at bumalik kasama ang lahat ng dokumento. Si Ana Paula, na kanina patahimik na nanonood, ay lumapit ng may pag-aalinlangan. Excuse me po, Sir Leonardo, pero kung may record na po siya ng malalaking transaksyon, hindi po ba pwedeng gawan ng exception, Ana Paula? Ang boses ni Leonardo ay parang babala. Bawat isa ay gawin ang sariling trabaho. Ang protocol ay nandiyan para sundin. Itinabi ni Gerardo ang kanyang cellphone at tumingin sa paligid ng sangay. Nakita niya ang mga empleyadong nagtatago sa likod ng mga panuntunang wala naman talaga, mga kliyenteng nag-aakalang nakataas sila dahil sa kanilang yaman, at isang sistemang ginawa para hiyain ang mga hindi pasok sa inaasahang hulmahan. Naiintindihan ko, sabi ni Gerardo sa wakas. Ayaw ninyong iproseso ang transfer ko ngayon, sige. Pero gusto kong makausap ang regional director. Ngumiti si Leonardo ng may kasiyahan. Ang regional director ay nasa labas para sa isang meeting, pero pwede kong isulat ang mensahe ninyo. Wag na, sagot ni Gerardo. Ang boses ay nananatiling mahinahon. Maghihintay ako. At doon ginawa ni Gerardo ang hindi inaasahan ng lahat. Umupo siya sa isa sa mga malalambot na upuan sa VIP area at pinag-cruise ang kanyang mga binti, handang maghintay hanggat kailangan. Ang sitwasyong akala ni Leonardo ay kontrolado na niya, biglang kumuha ng direksyong hindi niya inaasahan. Ang simpleng magsasakang iyon ay hindi natatakot. Sa halip, kumikilos siya na parang may karapatan siyang manatili roon.
Ito ang higit na nakairita kay Leonardo kaysa sa kahit anong direktang sagutan. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagtatangkang manghiya ay nagiging isang bagay na mas mapanganib para kay Leonardo, isang sitwasyong unti-unting nawawala sa kanyang kontrol. Si Gerardo Santos na nakaupo ng komportable sa VIP chair na parang siya ang may-ari ng lugar ay binaligtad ang laban sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Sir Leonardo, bulong ni Sandra na lumalapit ng balisa. Sinuri ko ang history ng account niya. May mga transaksyon siyang milyon-milyon bawat linggo. Regular na transfer, investments, withdrawals, lahat maayos. Naramdaman ni Leonardo na tila gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Kung si Gerardo ay may ganoong record, ang lahat ng protocol na imbento niya ay lumabas kung ano talaga sila, purong diskriminasyon. Baka corporate account lang iyan, bulong ni Leonardo. Kumakapit sa kahit anong paliwanag. Baka proxy lang siya, hindi ang tunay na may-ari. Pero si Carla, na pumasok sa system dahil sa kuryosidad, ay nagdala ng impormasyong nagpalamig sa dugo ni Leonardo. Sir Leonardo, ang account ay sa pangalan niya mismo, personal account, at may note rito sa system, premium client, specialized service. Si Roberto Silva, na dati ay sumusuporta kay Leonardo, ay nagsimulang mabalisa. Bilang bihasang negosyante, alam niya kung kailan nagkakaroon ng problema. Leonardo, baka mas mabuting ayusin mo na iyan ng tahimik. Ayusin ang ano? Balik ni Leonardo. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Walang dapat ayusin, may protocol. Si Dr. Augusto Medeiros, na nakaramdam ng tensyon, ay nagbalak na umalis ng tahimik. Pero si Patricia Montenegro ay hindi maalis ang tingin kay Gerardo. Mayroon sa tindig nito, sa paraan kung paano ito nanatiling kalmado, ang nagbigay sa kanya ng isang matinding hinala. At doon dumating ang sandaling kinatatakutan ni Leonardo. Tumunog ang kanyang telepono at sa display ay lumabas, Regional Director. Hello, sagot ni Leonardo, nanginginig ang boses. Leonardo, ito ang Regional Director. May natanggap akong kakaibang tawag. May sumusubok bang makipag-ugnayan sa akin diyan sa sangay mo? Isang ginoong Gerardo Santos. Tiningnan ni Leonardo si Gerardo na nakatingin sa kanya ng may payapang ngiti. Paano nakuha ng simpleng magsasakang ito ang direktang numero ng Regional Director? Opo, Doktor. May kliyente po rito na gustong makipag-usap sa inyo. Kliyente? Ang boses ng direktor ay tila nagulat. Leonardo, tiningnan mo ba kung sino si Gerardo Santos? Siyempre po, tiningnan ko. Isa lang siyang karaniwang magsasaka na nanggugulo rito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay matagal at mabigat. Nang muling magsalita ang direktor, ang kanyang boses ay ganap ng nagbago. Leonardo, kailangan mong ibigay ang telepono kay Ginoong Santos agad-agad at tratuhin mo siya ng may pinakamataas na respeto. Utos ito. Naramdaman ni Leonardo ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero Doktor, hindi ko po maintindihan. Ibigay mo ang telepono ngayon din, Leonardo. Ang sigaw ng direktor ay sapat na lakas para marinig ng lahat sa loob ng bangko. Si Leonardo, na ang mukha ay pulang-pula sa hiya, ay lumakad patungo kay Gerardo na parang isang taong papunta sa sarili niyang libing. Sir Santos, nauutal niyang sabi, iniaabot ang telepono. Gusto po kayong makausap ng Regional Director. Kinuha ni Gerardo ang telepono ng may kalmado na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hello, Ricardo. Kumusta ka, iho? Ang pamilyar na tono ni Gerardo ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Ang simpleng taong iyon ay nakikipag-usap sa Regional Director na parang matalik na kaibigan. Narito ako sa main branch para mag-transfer, pero tila ang iyong mga empleyado ay gumawa ng mga bagong protocol na napaka-interesante. Habang nakikipag-usap si Gerardo sa telepono, isang kapansin-pansing pagbabago ang nangyari sa loob ng bangko. Ang mga empleyadong dati ay tumatawa, ay nagbubulungan na ngayon ng balisa. Ang mga kliyenteng nagbigay ng masasamang komento ay nagsimulang pagpawisan ng malapot. Sinubukan ni Sandra
na lumapit kay Ana Paula. Alam mo ba kung sino siya? Bulong nito. Hindi, sagot ni Ana Paula. Pero hindi iyon mahalaga. Karapat-dapat siyang tratuhin ng may respeto kahit sino pa siya. Si Carla, na napagtanto ang bigat ng sitwasyon, ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Si Fernanda, ang intern, ay tumitingin ng salit-salit kina Gerardo at Leonardo, sinusubukang unawain ang nangyayari. Si Marcos, ang security guard, ay sinubukang magtago sa likod ng isang poste, nagdarasal na walang makaalala sa kanyang mga pananakot kanina. "Oo, Ricardo, naiintindihan ko," patuloy ni Gerardo sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, salungat sa pangkalahatang takot. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Maaari natin itong ayusin ng panloob." "Oo, alam kong nagtitiwala ka sa aking desisyon." Nang ibaba na ni Gerardo ang telepono at ibalik ito kay Leonardo, ang katahimikan sa bangko ay ganap. Kahit ang aircon ay tila tumigil sa pag-andar. "Well," sabi ni Gerardo habang inaayos ang sambalilo sa kanyang ulo, "tila magkakaroon kayo ng pagkakataon na makilala ang ilang tunay na protocol sa lalong madaling panahon." Napalunok si Leonardo, alam na ang kanyang karera ay gumuho na sa harap ng kanyang mga mata. At ang pinakamasakit sa lahat ay siya mismo ang arkitekto ng kanyang sariling pagkawasak. Ang sitwasyon ay lumampas na sa simpleng kahihiyan. Ngayon ay usapin na ito ng profesional na kaligtasan at alam ng lahat sa bangko na nasa maling panig sila ng kasaysayan. Kumuha si Gerardo Santos ng isang simpleng tablet mula sa bulsa ng kanyang checkered na polo. Ang screen na may gasgas na protective film ay umilaw nang hawakan niya ito sa mga tumpak na kilos ng isang taong bihasa sa teknolohiya sa kabila ng edad. Binuksan niya ang isang digital folder. "Ang pangalan ko ay Gerardo Santos," sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bangko. "At ako ang pangunahing stockholder ng bangkong ito." Itinapat niya ang screen ng tablet kay Leonardo, ipinapakita ang mga opisyal na dokumento, digital certificate, authenticated shareholdings at audited statements. Lahat ay may kaukulang selyo at pirasong digital. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi, tila huminto ang oras, tila naging bato ang hangin. Naramdaman ni Leonardo del Rosario na nanghihina ang kanyang mga binti. Napasinghap si Carla. Si Sandra ay naging maputla na parang papel. Naramdaman ni Roberto Silva na natuyo agad ang kanyang bibig. Hindi ito posible, nauutal ni Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tumitingin sa tablet at sa computer na nagpapakita ng milyon-milyon sa account ni Gerardo. 4% ng mga share ng bangkong ito, payapang paliwanag ni Gerardo, naipon sa loob ng 23 taon ng pag-invest. Naramdaman ni Patricia Montenegro na nawala ang lupa sa kanyang paanan. Ang kanyang mga alahas ay biglang nagmukhang mumurahin kumpara sa lalaking tinawag niyang hampas lupa kanina lamang, si Dr. Augusto Medeiros, na nagpilosopo tungkol sa edukasyon at hierarkiya, ay pilit nilulunok ang mga salitang may lason na binitawan niya. Sir Santos." Sinubukan ni Leonardo na maging maayos, pero ang kanyang boses ay nanginginig at basag. "Hindi ko po alam. Walang nagsabi sa akin, walang nagsabi sa iyo dahil ayaw kong malaman ninyo," sagot ni Gerardo. Itinatago ang mga dokumento ng may parehong kalmado. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakatanggap ako ng 147 na liham ng reklamo tungkol sa serbisyo sa aming mga sangay. Mga simpleng taong minamaltrato, mga maliliit na negosyanteng minamaliit, mga matatandang binabalewala. Huminto siya. Tumitingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay dumadaan sa bawat taong lumahok sa panghihiya sa kanya. Nagpasya akong pumunta ng personal para makita kung paano tinatrato ng aking mga empleyado ang mga kliyente na nangangailangan ng pinakamataas na respeto at atensyon. Si Ana Paula, ang tanging empleyadong nagtanggol kay Gerardo, ay nakanganga sa gulat. Ipinagtanggol niya ang pangunahing stockholder ng bangko nang hindi niya alam, ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Ginawa niya ang tama. "Ginoong Santos,
Sinubukan ni Roberto Silva na lumapit, ang kanyang dating yabang ay naging nakakaawang pagpapakumbaba. Ako po, nagbibiro lang po ako, hindi ko po gustong bastusin kayo. Tiningnan siya ni Gerardo, gamit ang mga matang nakakita na ng mga dekada ng pakikipaglaban at tagumpay. Ginoong Roberto, hindi ako ang binastos ninyo, kundi ang inyong sarili. Ang taong nanghuhusga sa iba base sa anyo ay isang taong walang natutunan sa buhay. Si Marcos, ang security guard, ay sumubok magtago sa likod ng ibang empleyado, nagdarasal na hindi matandaan ni Gerardo ang kanyang mga pananakot. Ihong Leonardo, patuloy ni Gerardo, ibinabalik ang atensyon sa manager na ngayon ay basang-basa ng pawis. Sa lahat ng taon na binuo ko ang bangkong ito, lagi kong pangarap na maging isang lugar ito kung saan kahit sino ay maaaring pumasok at tratuhin ng may dignidad. Isang lugar kung saan ang isang magsasaka, isang kargador, isang pensyonado o isang katulong kahit sino ay tatanggapin ng may respeto. Binuksan at isinara ni Leonardo ang kanyang bibig ng maraming ulit, parang isdang nasa labas ng tubig pero walang tunog na lumalabas. Ang buong karera niya ay dumadaan sa kanyang isip na parang pelikula. Pero ano ang nakita ko rito ngayon? Umiling si Gerardo ng may tunay na kalungkutan. Nakakita ako ng mga empleyadong nakalimot sa kahulugan ng paglilingkod, na nagkakamaling isipin na ang posisyon sa trabaho ay higit na pagkatao, na itinuturing ang mga kliyente bilang kaaway o laruan. Sinubukan ni Patricia Montenegro na bumulong ng paumanhin, pero itinaas ni Gerardo ang kanyang kamay ng mahinahon. Mrs., hindi nyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kailangan ninyong humingi ng tawad sa taong naging kayo ngayon. Kailangan ninyong tumingin sa salamin at itanong kung iyan ba ang taong gusto ninyong maging. Si Dr. Augusto, na nagmalaki sa kanyang edukasyon, ay naramdamang mas maliit pa siya sa langgam. Ang lahat ng kanyang pag-aakalang talino ay lumabas na purong kamangmangan. Alam niyo ba kung ano ang pinaka nakakalungkot? Patuloy ni Gerardo, ang boses ay puno ng malalim na melangkolya. Nawalan kayo ng pagkakataong makakilala ng mga pambihirang tao dahil nabulag kayo sa panlabas na anyo. Ilang espesyal na kliyente na ang minaltrato ninyo. Ilang inspirasyong kwento na ang binaliwala ninyo. Ilang aral sa buhay na ang sinayang ninyo. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Fernanda, ang intern. Bata pa siya, may oras pa para magbago, para matuto at maging mas mabuting tao. Ihong Leonardo, ang boses ni Gerardo ay naging mas matatag. Itinanong mo sa akin kung sino ako para sabihing hindi si Bak si Ana Paula. Well, bilang pangunahing stockholder ng bangkong ito, mayroon akong autoridad at higit pa roon. Si Ana Paula ay itatalaga bilang regional manager. Naramdaman ni Ana Paula na nanghina ang kanyang mga binti. Ipinagtanggol niya ang tama ng walang inaasahang kapalit at ngayon ay kinikilala siya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Tungkol naman sa iyo, diretsong tiningnan ni Gerardo si Leonardo. Ang iyong katungkulan sa bangkong ito ay tapos na sa sandaling ito, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil ang isang pinuno ay dapat maging halimbawa, at ang halimbawang ipinakita mo ngayon ay hindi tugma sa mga halagang kinakatawan ng bangkong ito. Napaupo si Leonardo sa isang upuan. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyan na siyang tinamaan. Sa loob lang ng ilang minuto, nawala sa kanya ang trabaho, reputasyon at tiwala, lahat dahil sa kanyang kayabangan at diskriminasyon. Sandra, patuloy ni Gerardo, ikaw ay sibak na rin. Ang isang supervisor na sumasama at nag-encourage ng pang-aapi ay walang lugar sa aming team. Ang buong sangay ay nasa estado ng shock. Ang mga mayamang kliyente ay napagtantong ininsulto nila ang pinakamakapangyarihang tao sa bangkong iyon. Ang mga empleyadong tumawa kanina ay natatakot na para sa kanilang kinabukasan. Pero si Gerardo Santos, ang simpleng lalaking may sambalilo at abang damit, ay hindi pa tapos. May mga aral pa siyang dapat ituro at mga pagbabagong dapat ipatupad. Ang hustisya ay nakakamit,
pero sa paraang hindi inaasahan ng sinuman ng may dignidad, karunungan at isang kalmadong nagmumula lamang sa isang taong tunay na nakakaalam ng halaga ng mahahalagang bagay sa buhay. Ang kaguluhan, kasunod ng revelasyon ni Gerardo, ay parang panunood ng isang bahay na gawa sa baraha na gumuho. Si Leonardo del Rosario, na kanina lang ay hari ng sangay, ay nakaupo na ngayon sa isang upuan na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay, bumubulong ng, hindi ito pwedeng mangyari ng paulit-ulit. Ang taong bumuo ng kanyang pagkatao sa pagpapahiya sa iba ay natuklasan sa pinakamasakit na paraan na ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagtuturo ng kababaang loob. Si Carla, ang receptionist na tumingin sa kanya ng may pandidiri kanina, ay desperadong lumapit kay Gerardo. Sir Santos, parang awa niyo na po, hindi ko po alam. Kung alam ko lang po sana. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol, kasabay ng mga hikbi ng desperasyon. Ang 23 taong gulang na babae na itinuring si Leonardo na kanyang mentor ay nakikitang gumuho ang kanyang profesional na mundo. Binibining Carla, sabi ni Gerardo nang may parehong kabaitan na ipinakita niya kanina. Ang isyu rito ay hindi kung ano ang gagawin mo kung alam mong ako ang may-ari. Ang isyu ay kung bakit mo trinatong masama ang isang taong hindi mo kilala. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa bank account ng isang tao. Sinubukan ni Sandra ang huling pagkakataon para isalba ang trabaho. Sir Santos, may 3 po akong anak na pinapakain. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Magbabago po ako. Ang kanyang mga luha ay totoo. Ang takot sa kawalan ng trabaho ay bumasag sa kanyang kayabangan. Si Roberto Silva, ang negosyanteng nagsabing ang bawat tao ay dapat nasa tamang lugar, ay maputla na parang papel. Ang kanyang car dealership ay umaasa sa mga loan mula sa bangkong ito. Sa kanyang isip, mabilis niyang kinukuwenta kung gaano karaming kontrata ang pwedeng makansela kapag kumalat ang kuwentong ito sa buong lungsod. Ginoong Santos, wika niya na nanginginig ang boses. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Malaki po ang respeto ko sa inyo at sa bangko. Ginoong Roberto, malumanay siyang pinutol ni Gerardo. Hindi niyo ako nirespeto noong akala niyo ay mahirap lang akong magsasaka. Bakit ako maniniwala na nirerespeto niyo ako ngayon dahil lang alam ninyong mayaman ako? Si Patricia Montenegro, ang socialite na nagpilosopo tungkol sa hierarkiya, ay nasa matinding panik. Ang kanyang posisyon sa mataas na lipunan ay nakadepende sa kanyang relasyon sa mga maimpluwensyang tao. Ang pag-insulto sa pangunahing stockholder ng pinakamalaking bangko sa rehiyon ay isang social suicide. Isang maling akala lang po. Sigaw niya, ang kanyang mga alahas ay kumakalansing habang kumukumpas ng balisa. Medyo mahirap lang po ang pinagdadaanan ko ngayon, hindi po ako ang sarili ko ngayon. Si Dr. Augusto Medeiros ay nananatiling tahimik at hiyang-hiya. Bilang isang respetadong doktor, alam niyang mabilis nakakalat ang balita sa kanyang mga circles. Ang kanyang reputasyong binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho dahil sa 15 minutong kayabangan. Pero si Marcos, ang security guard, ang may pinakamadramang reaksyon. Ang malaki at nakakatakot na lalaki na nag-alok na kaladkarin si Gerardo palabas, ngayon ay umiiyak na parang bata. Sir Santos, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Utos po ni Sir Leonardo. Hindi ko po kayang gawan kayo ng masama. Ang kanyang biglaang katapatan ay kasing dumi ng kanyang dating yabang. Si Ana Paula, sa gitna ng kaguluhan, ay nananatili sa estado ng shock. Ang hindi inaasahang promotion ay hindi pa lubos na pumapasok sa kanyang isip. Ipinagtanggol niya ang isang kliyente dahil sa prinsipyo nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan nito. At ngayon, siya ang nasa gitna ng pagbabago ng sangay. Si Fernanda, ang intern, ay lumapit ng may hiya kay Gerardo. Sir Santos, wika niya na halos pabulong. Humihingi po ako ng tawad. Bago lang po ako rito at inakala ko pong dapat kong tularan ang nakikita ko sa iba. Alam ko pong hindi iyon rason, pero maaari po ba akong matutong maging mas mabuting tao? Tiningnan ni Gerardo ang dalaga ng may kabaitan.
Iyon ang uri ng pagpapakumbaba at kagustuhang matuto na hinahanap niya sa kanyang mga empleyado. Fernanda, ang pag-amin sa pagkakamali ang unang hakbang para maitama ito. May potensyal ka para maging isang mahusay na profesional, habang ang ibang mga empleyado na hindi direktang kasama sa pang-aapi ay nanonood ng may halong ginhawa at kaba. Alam nilang may malaking pagbabagong darating, at ang ilan ay nagtatanong kung ang dati nilang asal ay maglalagay sa kanila sa panganib. Ang telepono sa bangko ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Ang balita na ang may-ari ng bangko ay naroon mismo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Mga lokal na reporter, mga negosyante, maging ang mga pamilya ng mga sangkot ay tumatawag para sa impormasyon. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Leonardo ang huling pagkakataon. Sir Santos, kaya ko pong ayusin ito. Babaguhin ko ang kultura ng sangay na ito. Ititrain ko ang mga empleyado. Patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Tiningnan siya ni Gerardo ng may halong awa at katatagan. Leonardo, sa loob ng maraming taon, nagkaroon ka ng pagkakataong bumuo ng kultura ng respeto rito. Sa halip, bumuo ka ng kultura ng kayabangan at pangmamata. Ang pagkakataon ay para sa mga taong marunong kumilala at gumamit nito ng tama. Ang sa iyo ay tapos na. Si Sandra ay gumawa rin ng huling pagtatangka. Pero Sir Santos, 15 taon na po ako rito. Alam ko po ang lahat ng proseso. Kung wala po ako, hindi tatakbo ang sangay na ito. Ginoong Sandra, sagot ni Gerardo. Walang institusyon ang mas malaki kaysa sa mga taong pinaglilingkuran nito. Maaring alam mo ang mga proseso, pero nakalimutan mo ang pinakamahalaga, kung paano tratuhin ang kapwa ng may dignidad. Hindi iyan natututunan sa manual, natututunan iyan sa puso. Ang sitwasyon ay nagiging mas tensyonal. Ang ilang mga kliyenteng nakisali sa pang-aapi ay nagsimulang lumabas ng tahimik, iniiwasan ang mas malaking kahihiyan. Ang iba naman ay nananatili para panoorin ang dramang ito na naging totoong-totoo. Tumingin si Gerardo sa paligid ng bangko, ang kanyang bangko, at nakita hindi lang ang gulo, kundi ang mga posibilidad ng hinaharap. Nakakita siya ng pagkakataon na baguhin hindi lang ang sangay na iyon, kundi ang magpadala ng mensahe sa lahat ng iba pang sangay ng kanyang bangko. Isang mensahe tungkol sa pagpapahalaga, respeto, at ang tunay na sukat ng tagumpay. Ana Paula, wika niya sa bagong manager, bukas ay sisimulan nating ipatupad ang malalim na pagbabago rito. Gusto kong maghanda ka ng meeting para sa lahat ng empleyado. Bubuo tayo ng bagong kultura base sa respeto at dignidad ng tao. Ang hustisya ay nakamit na, pero alam ni Gerardo na ang tunay na trabaho ay nagsisimula pa lamang. Ang pagsisibak sa mga mayayabang ay unang hakbang lamang. Ang tunay na hamon ay ang pagbuo ng mas mabuting bagay sa lugar na nasira na. 6 na buwan pagkatapos ng araw na iyon na nagbago sa lahat, ang sangay ng bangko ay naging ehemplo para sa buong sistemang pampinansyal sa bansa. Si Ana Paula, na ngayon ay matatag na bilang regional manager, ay nagpatupad ng mga pagbabagong higit pa sa mga polisiya. Nakagawa siya ng isang tahimik na revolusyon sa kung paano tinatrato ang mga simpleng tao. Ang unang pagbabago ay simbolo lamang pero makapangyarihan. Sa mismong pinto ng bangko, may isang plakang nagsasabing, "Dito, ang bawat tao ay malugod na tinatanggap, anuman ang anyo, trabaho o katayuan sa buhay." Hindi lang ito dekorasyon. Ito ay panata na niyakap ng lahat ng empleyado. Binibisita ni Gerardo ang sangay minsan sa isang linggo, laging suot ang kanyang simpleng damit magsasaka. Pero ngayon, bawat empleyado ay bumabati sa kanya, hindi dahil siya ang may-ari, kundi dahil natutunan nilang tumingin lampas sa suot ng tao. Higit na mahalaga, tinatrato nila ang lahat ng kliyente nang may parehong respetong ibinibigay nila sa kanya. Si Fernanda, ang intern na humingi ng pangalawang pagkakataon, ay naging isa sa mga paboritong empleyado ng mga kliyente. Ang kanyang transformation ay ganap, mula sa isang balisang dalaga na sumusunod sa maling halimbawa
tungo sa isang profesional na nagbibigay ng magandang ehemplo. Natutunan ko na ang respeto ay hindi lang ibinibigay sa mga taong may maibabalik sa atin. Madalas niyang sabihin sa mga bagong intern, ang respeto ay ibinibigay natin dahil tayo ay mga marangal na tao. Ang kwento naman ni Leonardo del Rosario ay kumuha ng ibang direksyon. Matapos masibak, dumaan siya sa ilang linggong matinding depression. Ang kanyang kayabangan ay nagresulta sa pagkawala hindi lang ng trabaho, kundi pati na rin ng tiwala ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Iniwan siya ng kanyang asawa at kinuha ang kanilang mga anak. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo. Natuklasan niya sa pinakamasakit na paraan na ang mga relasyong nakabase sa status at forma ay marupok na parang kastilyong buhangin. Pero ang pagbagsak na iyon ang naging daan para sa kanyang kaligtasan. Isang araw, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, pinuntahan ni Leonardo si Gerardo sa kanyang bukid. Nahanap niya ang taong kanyang hinya noon na nag-aalaga ng mga baka, suot ang parehong simpleng damit. "Ginoong Santos," sabi ni Leonardo, habang ang mga luha ay pumapatak sa kanyang payat na mukha, "Nandito po ako para humingi ng tawad. Hindi para ibalik ang trabaho ko. Alam kong hindi ko deserve iyon. Nandito po ako dahil gusto kong malaman ninyo na natuto na ako. Natuto ako sa pinakamasakit na paraan. Pero natuto ako." Huminto si Gerardo sa pagpapakain ng hayop at tiningnan ang lalaking dati ay kalaban niya. Nakita niya hindi ang mayabang na manager, kundi ang isang taong wasak na nakahanap ng kababaang loob sa pamamagitan ng sakit. "Leonardo," sabi ni Gerardo, "ang patawad ay ibinibigay ko sa iyo ng buong puso. Pero ang mahalaga ay mapatawad mo ang iyong sarili at gamitin mo ang karanasang ito para maging mas mabuting tao." Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magtrabaho si Leonardo bilang salesman sa isang maliit na appliance store. Ang kanyang sahod ay maliit na bahagi lang ng kinikita niya bilang manager, pero may nagbago sa kanya. Trinatrato niya ang bawat kliyente, mayaman man o mahirap, maayos man ang suot o hindi nang may tunay na respeto. Napansin ng mga kasamahan niya na may espesyal siyang malasakit sa mga simpleng kliyente, tila ba nagbabayad siya ng isang utang na loob sa buhay. Si Sandra, ang dating supervisor, ay mas nahirapang tanggapin ang kanyang pagbagsak. Ilang buwan niyang sinisi ang iba sa kanyang pagkakamali, sinubukang mag-apply sa ibang bangko, pero ang kuwento ng kanyang pagtrato sa may-ari ng bangko ay kumalat na sa buong industriya. Nang sa wakas ay makahanap siya ng trabaho bilang teller sa isang maliit na kooperatiba, inabot siya ng halos 1 taon para maunawaan na ang pagpapakumbaba ay hindi kahihiyan kundi kalayaan. Si Roberto Silva, ang mayabang na negosyante, ay naharap sa matinding problema sa kanyang negosyo. Maraming kliyente ang nagkansela ng kontrata dahil sa nalaman nilang tunay na ugali niya. Halos malugi ang kanyang dealership at napilitan siyang magsibak ng mga tauhang itinuturing niyang mababa. Hindi nakaligtas ang irony ng buhay. Ang taong nanghuhusga sa iba base sa kalagayan sa buhay ay nakaranas din kung paano husgahan. Si Patricia Montenegro ay naging tampulan ng bulung-bulungan. Ang mga dating kaibigan na tumatawa sa kanyang mga malulupit na biro ay iniiwasan na siya ngayon sa mga party. Natuklasan niyang ang kanyang social standing ay mas marupok pa kaysa sa inaasahan niya. Mag-isa at itinaboy, nagsimula siyang mag-volunteer sa mga bahay ampunan at home for the aged, hindi para sa kamera, kundi dahil kailangan niyang makonekta muli sa kanyang sariling pagkatao. Si Dr. Augusto Medeiros, marahil dahil sa edad at karunungan, ang nakapagproseso ng leksyon ng mas maayos. Pinuntahan niya si Gerardo ilang linggo matapos ang insidente at nagkaroon sila ng mahabang usapan tungkol sa pribilehiyo, edukasyon at tunay na karunungan. "Dok," sabi ni Gerardo sa kanya, "ang diploma ay maaring gawin kang isang mahusay na propesyonal, pero ang kababaang loob lamang ang makakagawa sa iyong isang matalinong tao." Mula noong araw na iyon, nagsimulang magbigay ng libreng serbisyo si Doktor.
Agosto sa mga pamilyang mahihirap, natuklasan na ang medisina ay hindi lang tungkol sa paggamot ng katawan, kundi tungkol sa pagtrato sa mga tao ng may dignidad. Ang pinakamagandang pagbabago naman ay nangyari kay Ana Paula. Ang dalaga na nagtanggol sa isang estranghero ay natuklasan na ang maliliit na gawa ng katapangan ay kayang baguhin ang mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang bangko ay nagpatupad ng mga programang pang-edukasyon para sa mga magsasaka, microcredit para sa maliliit na negosyo, at prioridad na serbisyo para sa mga senior citizen at PWD. Alam niyo po ba kung ano ang natutunan ko? Sabi ni Ana Paula kay Gerardo sa isa sa mga bisita nito. Natutunan ko na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging mataas sa mga tao, kundi tungkol sa pagiging kaisa nila. 1 taon matapos ang insidente, nagpasya si Gerardo na magbisita sa bangko nang hindi nagpapakilala. Dumating siyang suot ang parehong simpleng damit magsasaka, pinagmamasdan kung paano siya tatanggapin ng mga bagong empleyado. Ang nakita niya ay nagpuno sa kanya ng galak. Bawat empleyado ay bumati sa kanya ng may tunay na kabaitan. Inalok siya ng tubig. Tinanong kung paano sila makakatulong. Trinatrato nila siya ng may malasakit na ibinibigay nila sa kahit na sinong kliyente. Nang sa wakas ay magpakilala siya, ang pagkagulat ay hindi sinundan ng kahihiyan, kundi ng kagalakan. Trinatrato nila ng maayos ang may-ari, hindi dahil alam nila kung sino siya, kundi dahil natutunan nilang tratuhin ng maayos ang lahat ng tao. Nang gabing iyon, pagbalik sa kanyang bukid, umupo si Gerardo sa kanyang beranda at pinagmasdan ang mga bituin. Si Maria Jose, ang kanyang asawa, ay nagdala ng kape at tumabi sa kanya. Sulit ba ang lahat? Tanong nito. Ngumiti si Gerardo. Ang ngiting payapa ng isang taong nakapagtanim ng binhi ng pagbabago, higit pa sa sulit. Natuklasan nating kayang baguhin ang mundo, isang tao bawat pagkakataon, at minsan, ang kailangan lang ay isang taong may sapat na katapangan para ipakita na ang hari ay wala palang suot na damit. Ang leksyon ay natutunan na, ang hustisya ay nakamit, at higit na mahalaga, ang mga buhay ay nabago. Hindi lang ang buhay ng mga mayayabang na natutong magpakumbaba, kundi pati na rin ang mga mahihirap na natuklasan ang kanilang sariling lakas. At si Gerardo Santos, ang simpleng lalaking may sambalilo, ay napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang iangat ang iba at lumikha ng isang mundong mas makatarungan at may respeto para sa lahat. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kadalasan, binibigyan lang natin ng halaga ang mga tao kung kailan huli na ang lahat. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, i-like ang kuwentong ito at isulat sa comments kung ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon. Ang inyong opinyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Hanggang sa susunod na kuwento.